It's not a game, it's a rich thing. Kumusta mga kaibigan at mga kapitbahay? This is again your good old neighbor John from Neighbor TV. So napanood nyo na ba yung premiere ng aming video? So kung hindi pa, check nyo na lang. So nalaman naman na natin na hindi pa talaga late na maging YouTuber ngayong 2023. Now, speaking of YouTuber, so handa na ba talaga tayo na mag-vlog sa harap ng camera? Well, in this video, i-discuss ko sa inyo ngayon yung mga iba't ibang kakailanganin natin para maging certified YouTuber tayo. O, di ba? Napakaganda nito mga kaibigan at mga kapitbahay. So, hinati ko to into 4 categories. Mainly, dapat meron tayong account, meron din tayong mga equipments na kakailanganin, which is the hardware part. And then, meron din dapat tayong software o mga programs na gagamitin natin para sa ating pag-i-edit. And then, yung pang-apat is yung pinaka-content na natin. Alright? Okay. So, umpisahan muna natin ngayon sa account. Siyempre, pag sinabi nating account, dapat meron tayong Gmail account as well as ang ating YouTube account, which is yun yung magiging YouTube channel natin. Ngayon, tungo muna tayo sa ating laptop para mabigyan ko kayo ng mga basic process kung paano makapag-setup ng Gmail address or Gmail account at syempre gagawa na rin tayo ng ating sample YouTube channel. Okay? So tara, let's! Okay, so yun po mga kapitbahay, nandito na po tayo sa ating laptop and syempre bibigyan ko kayo ng information kung paano mag-setup ng Gmail address. So basic na basic lang to, karamihan naman sa atin alam na. Pero in this video, ipapakita ko pa rin sa inyo yung step-by-step procedure para magkaroon na kayo ng idea. So susunod na gagawa kayo, napakadali na yan. So pull up natin itong browser natin which is Chrome. Ayan. So continue without an account. Lagyan na lang natin ng pangalan Joe. Ayan. Ayan. Tapos done. Ayan. Tapos maximize natin yung ating browser. Ayan. So, unang-una muna sa lahat, syempre pupunta tayo sa website ni Google. Ayan. Google.com. And then from here, kung makikita natin dito sa my right hand side, so meron siyang mga maraming dots dyan. So, click natin yan. And then click natin Gmail. Ayan. Alright. And then from here, dito na tayo ngayong gagawa ng ating Gmail account or Gmail address. So, makikita natin dito, ayan o, create an account. Click natin yan. Alright, so unang pangalan, so lagyan nga natin Joe. Parang generic lang, di ba? Bando, parang ganon. So, syempre, lagay nyo na dito yung inyong birthday. So, kung ano man yung birthday ninyo. So, araw. Ayan, tapos taon. So, let's say, yan, 1980. So, sa kasarian, pwede nyo namang ilagay or pwede rin namang hindi. So, lagay na lang natin dito, piniling wag sabihin. Ayan. So, susunod, click na natin yan. And then from here, meron na agad na binibigay si Google na mga default na Gmail address or email address. Pero kung gusto nyo namang gumawa ng sarili ninyong Gmail address, pwedeng-pwede naman. Pero in this video, so, mamili na lang tayo ng Gmail address or Gmail account na binigay ni Google. Okay? So, piliin natin to para medyo mabilis-bilis naman ang ating processing. Ayan. So, sa password, alam na natin, dapat yung password natin is unique na tayo lang talaga ang nakakaalam. Alright? So, try natin. Ayan. A few moments later. So, enter na natin dito yung ating mobile number para makareceive tayo ng code galing kay Google. Okay? Okay. So, makaka-receive na tayo ng text galing kay Google. Buksan ko lang tong ating mobile phone. Susunod. Ayan. Ito naman, optional naman to mga kaibigan kung halimbawang gusto nyo maglagay ng email address na pang-recover sa ginagawa nating Gmail address or Gmail account. Kung sakaling in the future, makalimutan nyo yung password, at least meron tayong iba pang email address na pang-recover ng ating access. Pero sa ngayon, pwedeng laktawan na muna natin. Well, optional naman yan. Nasa sa inyo na rin. Okay? So, laktawan. And then, click susunod. Ayan. And then, sabi dito kung gusto mong magdagdag ng numero or mga telepono sa inyong account. So, laktawan na natin yan.
Okay, so nakagawa na tayo ng email address natin. So dapat tandaan nyo yung email address or Gmail account na binigay sa inyo ni Google. Kung halimbawa naman meron kayong sariling ginawa, that would be much better. Okay? So click natin tong button na to. Susunod. Okay, so click natin I agree sa mga terms and conditions. And then in just a few moments, makikreate na ang ating Gmail account or ang ating Gmail address. Ayan. Alright, so yan na siya mga kaibigan at mga kapitbahay. So buksan natin tong inbox. Meron tayong marireceive na email galing kay Google. So Joe, finish setting up your Google account. Click natin tong confirm. Many tic-tacs later. Ayan po mga kaibigan. So welcome Joe. Ayan, nakapag-set up na tayo ng ating Gmail account or ating Gmail address. Pwede na tayo ngayon gumawa ng YouTube account. Okay? So yun yung magiging YouTube channel natin. Siyempre, gagamitin natin itong Gmail address natin ito dahil yun yung magiging pinakasusi natin para makapag-complete ng ating YouTube channel. Okay? So mag-open tayo ng another tab. Ayan. Click natin YouTube. Okay, so kung mapapansin natin mga kaibigan, pagdating natin dito sa YouTube website, meron na agad tayong account or nakapag-set up na tayo ngayon ng YouTube account. Pero, hindi pa tapos dyan dahil hindi pa tayo nakakapag-create ng YouTube channel. So, click natin itong letter J. Ayan, dito sa may upper right corner, click natin yan. So, kung mapapansin natin dito, meron siyang sinasabi na create a channel. Right, from here, so depende na yan kung gusto mo mag-upload ng picture mo, kung meron ka mga na-save sa inyong phone, o kaya naman sa inyong laptop, nasa sa inyo na yan. Now, dito sa name na to, dito ka na ngayon mag-create ng iyong YouTube channel. Okay? So, lagyan natin dito, Joe's TV. Now, kung mapapansin natin sa baba ng name, meron siyang handle. Ito yung parang pinaka-ID natin or identification na itong channel na to is ikaw lang ang nagmamay-ari. Kasi kung titingnan natin, maring itong name ng channel na to, Joe's TV, meron ding ibang mga YouTuber na ganyan ang pangalan. Pero pagdating sa handle, ikaw lang ang merong ganyang klase ng ID. Now, depende na yan. Pwede nyo naman baguhin tong handle na to eh. Pero kung halimbawa naka-default siya, ito yung binigay ni YouTube para sa atin. So, hayaan na natin ganyan. So, click na natin to sa baba, Create Channel. Ayan. A few moments later. Ayun, mga kaibigan. So, nakapag-set up na tayo ng ating YouTube channel. So, ito yung pinaka-homepage ng ating channel. Merong home, merong playlist, may channels, may about. Ito yung about, ito yung description ng inyong channel. Ngayon, kung mapapansin nyo mga kaibigan, wala pa dito yung tab na videos. Ngayon, move on na tayo sa susunod nating category which is the hardware part. So, alamin natin ngayon kung ano naman yung mga kakailanganin natin para makapag-shoot ng videos. Dako naman tayo ngayon sa hardware part o yung tinatawag natin ng mga equipment na kakailanganin natin para mag-create tayo ng video. So, unang-una sa lahat, syempre, kailangan natin dyan ng camera. Kagaya ng ginagamit ko ngayon, ang gamit ko ngayon is ang aking Samsung A52. Para sa akin kasi napakaganda ng videos neto eh. Or kung halimbawa naman, meron kayong budget, pwede rin naman kayong bumili ng mga high-end na mga action camera, kagaya neto. Itong DJI Action 3. So, ginagamit ko rin to sa mga outdoor vlogs. At syempre, wag nyo na rin kalimutan na bumili ng tripod. No? Kagaya nito, meron akong GorillaPod. So, medium size lang to. Ayan. Or pwede rin kayo bumili ng mga tripod na pangmalakihan na ginagamit ko ngayon sa pagbablog ko. At additionally, pwede rin naman kayong bumili ng mga lightings na kagaya ng ginagamit ko ngayon. Although mapapansin nyo sa background, sinushoot ko tong video na to hapon, mga around 3:15 na, para hindi ma-overshadow yung isang part ng mukha ko. At isa pa sa importanteng bagay na huwag nyong kakalimutan, kung meron lang kayong budget mga kaibigan, bumili na rin kayo ng microphone. Kagaya ng ginagamit ko ngayon, I'm using the Andover wireless microphone. So hindi nyo napapansin, pero ito, dito sa aking dibdib, may nakaklip dito na microphone. Actually, ito siya. Ayan o. Diba? So, nakakabit yung aking transmitter dito sa aking damit. Ayan, nakaklip dito. And then, yung kabilang part neto, yung receiver side neto, is nandito sa aking mobile phone. So, nakakonekta siya doon. So, kahit dumistansya ako dito sa aking camera, okay pa rin yung sagap ng audio.
Pero kung halimbawa wala naman kayong budget, okay lang din naman yung microphone na manggagaling sa inyong mobile phone. Pero ang disadvantage noon mga kaibigan is kapag medyo lumayo ka na, yung sagap ng audio is humihina na rin. So kailangan mong sumigaw. Dito sa ganitong klase ng microphone, hindi mo na kailangan sumigaw kasi pwede pa niya masagap ang boses mo within 50 meters. Nice. Ngayon, dako naman tayo mga kaibigan sa software part o yung mga programs na kakailanganin natin para sa pag-i-edit. Ngayon, ang ginagamit kong editing application is Adobe Premiere Pro. Meron namang mga editing software na nada-download na libre sa internet at meron din naman sa mobile phone. So yun lang yung kakailanganin natin para kung meron na tayong mga video na nai-record, pwede na nating i-edit yung mga videos na yon para at least maganda yung kalalabasan ng ating vlogs. Ngayong tapos na nating i-shoot, i-record at i-edit ang ating video, dako na tayo sa pang-apat na category natin which is the content itself. So kailangan, bago natin i-upload sa social media ang ating mga content, siguraduhin natin maganda ang quality nito, okay yung audio niya para mapakinggan maigi ng mga viewers, at syempre ang ating content dapat hindi lalabag sa rules and regulations ni YouTube para kapag na-upload na natin ito sa social media, may matututunan at mapapakinabangan to ng mas nakakarami, ma-entertain na sila, may inform pa. So sa ganitong paraan mga kaibigan at mga kapitbahay, so certified YouTuber ka na at pwede ka na mag-upload sa mga susunod mo pang vlogs. Good job! At yung pang maiksing vlog na na-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Neighbor TV at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. Okay? So till next time mga kaibigan at mga kapitbahay, maraming salamat at God bless.